bigyan pansin o intensyon lang. Roma Kapitulo 12 Versikulo 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Dating naninirahan ang reformistang si Martin Luther sa isang monasteryo sa Germany kung saan kasama niya sa silid ang isang malapit na kaibigan. Kapwa may parehas na paniniwala tungkol sa Kristiyanong pananampalataya at nagpapahayag ng maalab na pag-ibig para sa kapakanan ng katotohanan. Gayunpaman, samantalang nagpasyang makipagtunggali sa kapakanan ng reformasyon o pagbabago si Luther, mas ninais ng kanyang kaibigan manatili sa monasteryo, manalangin at mamagitan para sa kanya. Isang gabi, nanaginip ang kaibigan ni Luther. Nakita niya ang walang hangganang kabukirang parang hanggan sa abot tanaw na kaligiran. Handa na ang bukid para sa pag-aani. Nakita rin niya ang isang taong nagsisikap anihin ang lahat na produktong bunga sa kanyang ganang sarili na isang imposibleng gawain. Daglian niyang nakita ang mukha ng nag-iisang manggagawa, si Luther Martin mismo. Itinuro ng panaginip sa kanya ang isang dakilang katotohanan, mas magandang ihinto niya ang panalangin para sa kanyang kaibigan at magsimulang gumawa kasama niya. Ang pagpapasimula ang nagbibigay ng pagkakaiba ng aksyon sa intensyon, ng pagkilos sa kagustuhan. Maraming tao ang gumagawa ng pagpapasya sa katapusan ng bawat taon. Nagpapasyang magpasimula ang ilan ng regular na programang pisikal na aktibidad, ang iba ay nagpapasyang mag-ipon ng pera, ang iba ay nagpapasyang magbawas ng timbang. Dahil sa kakulangan ng pagkilos, sa katapusan ng bagong taon, ang mga pagpapasyang ito ay nagiging isa lang intensyon o kagustuhan. Subalit walang resolusyong kasing halaga ng ating espiritual na pamumuhay. Kailangan pasimulan ang ating taon na may mga pagbabago o pagtatatag ng prinsipyo ng katapatan at pagtatalaga sa Diyos. Kailangang nasa itaas ng ating listahan ang mga sumusunod na resolusyon. 1. Maglaan ng panahon sa bawat araw para sa personal na komunikasyon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, ng leksyon sa paaralang Sabado at panalangin. 2. Magtipon araw-araw para sa maikling pampamilyang pagsamba sa pasimula at sa katapusan ng bawat araw. 3. Bawat linggo muling patatagin ang pagpapasya sa pag-iingat ng Sabbath mula sa paglubog ng araw hanggang sa susunod na paglubog ng araw. 4. Hanggat maaari, dumalo ng regular sa mga serbisyo ng iglesia, na hindi pinahihintulutang palitan, ng virtual na pakikipag-ugnayan ang personal na pakikipagtalastasan. 5. Panumbalikin ang inyong pagtatalaga sa katapatan ng pagbabalik ng ikapo at mga handog ng regular. Ang ikapo ay kailangang 10% ng lahat na kinita. At para sa handog, kailangang magtakda ng porsyento na dapat ibigay ng pareho batay sa lahat ng kinitang tinanggap. Panawagan, hilingin ang tulong ng Diyos na sa bawat araw na maisagawa ang mga resolusyon na isang realidad sa buong taon ng inyong buhay.